good evening. So, dito ako sa tapat ng aking, sa tabi. Yan yung aking kwarto. So, nakaupo ako dito sa hagdan, sa daanan. Yun naman yung papasok doon sa loob ng bahay. Ayan, katambay ako dito. At giniginawa ko sa kwarto ko kasi syempre, malit lang yung kwarto ko. Naka lower na talaga yung lamig, pero super lamig pa rin kasi syempre maliit lang yung aking kwarto, kaya umupo muna ako dito sa labas at kumukuha tayo ng fresh air. So yan yung gate namin, nakasarado yan. So safe naman dito tumambay sa harap, wala namang ibang tao, no? Tsaka malaki tong bahay, so boring doon sa dati namin bahay, kahit ako lang mag-isa okay lang sa akin. Dito naboboard ako, pero dito ko sa tapat umuupo at pinagmamasdan ang kalangitan. So meron ako ngayon nakitang dumaan na airplane, but wala man lang star na makikita sa langit. Buwan lang, wala man lang ka-star kahit isa, as in wala talaga. Pero kanina may dumaan ng eroplano. Siguro malapit-lapit lang din to sa airport. Ayan, doon sa dati naming tinirahan, mula doon papuntang airport mahigit 1 hour ang biyahe. Dito ewan ko lang kung ilang oras. Ayan, so tahimik ang paligid, makakarinig ka dun ng ingay ng mga bata sa tapat. Parang maraming bata ang nakatira doon. Marami sigurong anak yung may-ari ng bahay. So, wala yung mag-ina, wala, lumabas sila. So i-share ko lang yung aking pakiramdam. So kaninang alas 3:30 or 4 na siguro yun, lumabas si Inday, nagpa-injection ako. Awa ng Diyos, sumupa yung init ng aking pakiramdam. So mainit yung pakiramdam kasi ng aking mukha. Ayan. So i-stop ko na yung lotion na pinapahid ko. Baka ma-over na yung aking face, lalo siyang mamumula. So tatry kong hindi siya lagyan ngayong gabi hanggang sa mga susunod na araw. Baka sakaling humupa na yung pamumula niya. Then nangangati kasi yun dito, yung part dito, kaya medyo namamaga pa siya ng konti kasi medyo makati-kati pa siya. Ayan, nagpa-injection ako kanina. Ayan, humupa naman yung kati at init ng aking mukha. So bukas ulit, dali 5 days yung in-injectionan. So hindi na kasi ako binigyan ng gamot na iinumin kasi tapos na yung 7 days ko. At hindi naman nawala, kaya hindi na rin ako nagpareseta. Pero kanina namumula kasi yung mukha ko at medyo makati, kaya pina-injectionan ako ni madam. At ayun nga, umupa naman yung pangangati at pamumula ng aking mukha. Sana magtuloy-tuloy na at naabala talaga, nawawalan ako ng ganong trumabaho, tinatamad akong kumilos kasi pag nasa kusina ako at naiinitan yung mukha ko, syempre nagluluto. So mahapdi siya. Para akong ang tawag dito, nagre-rejuvenate sa init na nararamdaman ko gawa nga na nagluluto. Ayan, kaya siguro hindi lalo mabilis gumaling yung aking mukha kasi nakaka-experience siya ng init, no? Kasi syempre nagluluto ako sa kusina, tapos ang kusina namin may aircon nga siya, pero hindi ko binubuksan gawa nga na namamatay yung apoy ng aking kalan. So ayun lang naman, hanap lang ako ng katsikahan dito sa harap ng camera. And sana maging okay na yung aking pakiramdam. So wala naman ako sa katawan, so naiirita ako sa aking mukha gawa nga ng naiinitan yung pakiramdam ko, mahapdi, talo ko pa nag-rejuvenate.
lalo sa tanghali at nagluluto ako sa kusina. Grabe, sobrang init. Kaya kanina, tapos ko silang pakainin ng lunch. So, pinapunta ko ni Madam sa clinic. Binigay niya yung kanyang ATM at yun nga, nagpa-injection ako. So, hanggang ngayon, medyo maaluan yung pakiramdam ko. Wala na yung init ng mukha ko. Wala na yung kati. Bukas babalik ako ng hapon ulit, then for the next day. So 5 times ulit ang aking turok. Alam nyo ba dito sa Saudi mga kaimala, doon sa pinuntahan kong hospital, ang kagandahan lang kung mild lang yung nararamdaman mo, libre ang gamot, libre talaga. So basta hindi expired yung ikama mo, meron kang ikama, pwede kang rumekta sa mga government hospital dito. Yung mga amo kasi matyaga sila dun sa mga pila-pila din, no? Sa mga outpatient. Pero may emergency naman. May emergency. Tapos ang kagandahan lang, kahit anong klase ng gamot, libre talaga, hindi ka gagastos sa unang punta mo. Una or pangalawa, libre, basta hindi expired ang ikama mo. Yun yung kagandahan dito. Pag may ikama ka at masama pakiramdam mo, pwede kang pumunta sa mga government hospital nila kahit hindi kasama ng amo mo, basta meron kang ikama. Yun. Pero pag wala kang ikama, hindi ka basta-basta maipapasok sa mga hospital, then pwede ka pang makulong. No, pag nalaman nila o makatunog ang pulis na ikaw ay walang ikama. Kaya yung iba dito, lalo yung mga expert ang ikama, hindi talaga basta-basta sila, kahit masama na yung mga pakiramdam nila, hindi basta-basta makakapunta ng mga hospital. Yun lang naman ang katangitan pag ikaw ay walang ikama. Kasi yun po is resident ID talaga. So yun ang pangkalahatan ginagamit sa mga transaksyon dito sa Middle East. Ayan, pag wala kang ikama, naku po, marami ang nakukulong dito ng walang ikama. Ayan, pag natunugan nila. So, bahala na yung mga sponsor ninyo kung paano kayo makakalusot. Ayan, yung iba kasi dito kahit, lalo na kung hindi sure yung mga amo, hindi basta-basta pinagagawa ng ikama. Pero pag kayo nagustuhan ng inyong mga amo, halimbawa, ikaw baguhan pa lang dito sa Saudi Arabia, bagong dating ka lang, pag medyo napusuan ka ng amo mo, pwede ka niya agad-agad ipa-medical kasi kahit na medical ka na sa Pilipinas, pag dito ka na sa Saudi at gagawin ka ng ikama ID, so kailangan kang i-medical ulit. May medical ka ulit nila. Depende yan sa amo mo, kung di pa may medical ka agad, 1 week, 2 weeks na kararating mo lang, pwede naman. Yung iba kasi 3 months pinatatagal. Minsan hindi pa talaga as in kinukuhanan kahit matagal na, magba 1 year, 5 months, 6 months. Yung iba na may mga amo na hindi agad-agad ginagawan or nire-requestan ng ikamang kanilang mga katulong. Pero kung once naman kayo na napusuan ng inyong mga employer, kung kayo dito ay bago pa lang, mga 1 week, 2 weeks, pwede nga na kayong ipamedical para magawan kayo ng mga ikama. Yun, based on my experience, marami dito na hindi pa na may medical kahit umaabot na sila ng buwan. Yan, minsan amo pa nila ang nagpapadala ng mga pera nila, no, kasi hindi sila mahawak ng ikama or wala pa sila mga ikama. Pero pag may mga ikama na kayo, any transaction na gagawin ninyo, hinahanap talaga ang ikama. So napaka-importante yan din sa Middle East. Pag wala ka niyan, pwede ka nilang ikulong, lalo kung matutunugan ng mga pulis na wala kang ikama. Yun lang. Tapos ang hirap lang pag nagkasakit po kayo at wala kayong ikama, hindi kayo basta-bastang maisusugod sa hospital. Kasi hindi pwede yung ikama ng amo nyo, kundi ikama mo talaga. Yan, may mga makukunat kasing mga employer na hindi agad sila nagpapagawa ng mga ikama ng kanilang mga katulong. Ayan, kaya sa mga gustong pumunta or mag-abroad, tips lang sa mga baguhan na patungo dito. Eh, kung kayo ay makaka-experience ng ganun,
Pwede nyo naman kulit-kulitin yung amo nyo na pagawan kayo ng ikama. Kasi alam nyo po ba na ang ikama dito ay napakamahal. Libo po ang halaga ng ikama. Ayan, lalo ngayon, yung year na to, tumaas po ang halaga ng ikama. Yearly nyo siyang nire-renew. So, nasa 5,000 or 7,000 real ang renew ng ikama. Ganun po kamahal. Kaya may mga amo minsan na hindi sila basta-basta papagawa ng mga ikama ng mga worker. Kasi ganun kamahal ang magpagawa. Sana Lord, maging okay na si Miray. So medyo umokay na yung mata ko. Kanina sabi nga ni Mine, para na daw akong chinita kasi yung mata ko na agano, no? Na ganyan. Makati siya na namamaga. Pero ngayon okay na siya. Nakakadilat na ako ng maayos at medyo lumiliwanag na yung tingin ko. Kanina kasi feeling ko yung mata ko nakapikit. Ang labo ng tingin ko. Kasi feeling ko napakasingkit na ng aking mata. Sana magtuloy-tuloy na. Kasi ang hirap, napakahirap kumilos na may iniinda tayo sa katawan. Napakahirap, nakakatamad. No, kahit may iniinom na ako, hindi nga ako halos pakilusin ni madam. Tinatanong niya muna kung kumusta yung pakiramdam ko. Tapos hindi na talaga ako gumagawa ng gawa. Dahil yung amoy pa lang ng gawa, yan, pag naamoy ko, kumakati ng lalamunan ko, tapos bahing na ako, nangangati na naman yung mukha ko at namumula. Kaya siya muna talaga. Sabi ko sa kanya, siya lang muna pagdating sa gawa. Pasensya muna hanggang sa hindi pa ako talaga okay. Hindi talaga ako gagawa ng gawa. At ayoko nga na mas lumala pa yung aking nararamdaman. Kaya si madam, pansamantala, siya muna yung tagagawa ngayon ng gawa ng kanyang asawa at ng kanilang iinumin. Kasi mayang-maya yan sila gumagawa. So, talagang sinukuan ko muna yung paggawa ng gawa dahil nahihirapan ako. Nahihirapan ako kasi naaamoy ko siya. Tapos nangangati ako. Sabi ko nga kay madam, di naman ako ganito. Sa tagal ko na rito, halos magto 12 years na ako. Ngayon lang ako naka-experience yung namaga talaga ako dun sa pagluto ko ng gawa. Yung nag-start kasi dun sa kabilang bahay. Yung nagawa ko ng gawa at naamoy ko talaga yung habang sinasangag ko yung gawa. Dun siya nag-umpisa na ano talaga, umusbong o lumubo talaga yung mukha ko sa paggawa ko ng gawa. Kasi napil ko talaga yung katin niya. Tinuloy-tuloy ko. Hindi ko muna pinansin gawa nga tinatapos ko yung gawa na aking ginawa. Ayun, naka-experience talaga ako ng pangangati. Oh my God. Kaya never muna akong gumagawa. Ngayon, ng kanilang